Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Lea. Kamusta na? At ganoon din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 35 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, September 11, 2023. Mula sa Maine, USA, ako si Lea Salar. At mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Economic Corridor kabilang sa napagkasunduan sa G20 Summit 2023. Mahigit 2,000 tao na sawi dulot ng 6.8 magnitude earthquake sa Morocco. Search and rescue operation patuloy na isinasagawa sa mga apektadong lugar. Early cancer detection sa Malaysia na apektuhan ng COVID-19 pandemic. Canadian government hinihikayat ang mga mamamayan sa skilled trade careers. Flat rate na 20 baht na pamasahe sa train sa Thailand, posible sa loob ng 2 taon. Una sa ating mga umaatikabong balita. Nagtapos na ang G20 Summit 2023 sa New Delhi kahapon. Kabilang sa napagkasunduan ang mga mega infrastructure project na layong pagdugtungin ang Europe, Middle East countries at India upang palakasin ang trade industries sa mga bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Bradley Rubuza. Formal nang ipinasa ni India Prime Minister Narendra Modi ang ceremonial gavel kay Brazil President Lula da Silva na sumisimbolo sa G20 presidency na naging hudyat ng pagtatapos ng 2-day summit kahapon. Kabilang sa napagkasunduan sa ginanap na G20 Summit 2023 sa India ay ang mega infrastructure project na layong bumuo ng economic corridor na dudugtong sa Europe, Middle East countries at India sa pamamagitan ng railways at ship transit na siyang tatapat sa Belt and Road Initiative project ng bansang China. This is a big deal. This is a real big deal. And today I'm proud to announce that we've finalized a historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor. As a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe. The India-Middle East-Europe Economic Corridor. This is nothing but historic. It will be the most direct connection to date between India, the Arabian Gulf, and Europe, with a rail link that will make trade between India and Europe 40% faster. Ang economic corridor na ito ay binubuo ng India, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Jordan, Israel at European Union upang makapaghatid ng energy resources at palakasin ang trade industry at digital connectivity. Samantala dahil sa sinang-ayunang Leaders Declaration ng mga dumalo sa unang araw ng G20 Summit, naiwasang kondinahin ang ginawang giyera ng Russia laban sa Ukraine. Bagkus mas binigyang halaga ang naging dulot sa mga residenteng naging biktima ng Russia-Ukraine War at hiniling sa lahat ng bansa na huwag gumamit ng dahas upang makapanakop ng teritoryo. Sa Nobyembre magsasagawa ng virtual meeting si Prime Minister Modi sa lahat ng kabilang sa G20 upang alamin ang naging progreso sa mga napag-usapan sa summit. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naglaan ng malaking pondo ang gobyerno ng Canada para sa mga gamit upang labanan ang wildfires. Trainings para sa mga firefighters at responders isusulong din. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, may umaatikabong balita si JP De Leon. Live! JP, magkano ang inilaang pondo ng gobyerno ng Canada para ipakita ang suporta sa mga nararanasang wildfires ng mga mamamayan sa Canada? Yes, Leia, naglaan ang Canadian government ng 256 Canadian dollars o nasa 10.6 trillion pesos sa loob ng 5 taon para sa programa ng pamahalaan na Fighting and Managing Wildfires. Layo ng programang ito na makabili ng mga kagamitan upang malabanan ang wildfire na nananalasa sa bansa. Mas madalas na naranasan ng Canada ang wildfire ngayong taon dahil na rin sa climate change. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga probinsya at teritoryo ng bansa ang nagtulong-tulong upang labanan ang wildfire. Sa pamamagitan ito ng pagkakaroon ng specialized wildland firefighting equipment katulad ng crew trucks at personal protective equipment. Inaasahan din na sa pamamagitan ng programang ito ay masisimula ang Wildland Firefighter Training Fund na magsasanay sa 630 na bumbero at 125 na katutubong bantay sunog. Makikipagtulungan din sa International Association of Firefighters o IAFF ang Canada upang makapagsanay ng responding to the interface ang mga bumbero ng bansa. Bukod dito, Leia, bumili din o nag-invest ang gobyerno ng Canada sa WildfireSat satellite mission bilang paghahanda sa mga resilience strategies at pagbawas sa mga disaster risks. Leia? JP, meron bang updated forecast ukol sa mga wildfire sa Canada para sa natitira pang mga buwan ngayong taon? Yes, Leia, para sa buwan ng Setyembre, although nasa fall season na tayo kung saan malamig na ang panahon at bumawas na nga ang mga lightning activities, ay inaasahan pa rin na madagdagan ang mga wildfire activity dito sa Canada, particular na in between sa East Alberta papuntang Central Ontario. Yan ay dahil sa mainit na panahon at dry weather. Leia? Salamat, JP De Leon mula sa Edmonton, Alberta, Canada, na tumanggap ng 6,000 evacuees sa Edmonton Emergency Reception Center dahil sa Northwest Territories wildfires. Nagresulta sa pagkasawi ng 7 tao at pagkawala ng 6 ang pananalasa ng matinding pagbaha sa Central Greece. Mga otoridad, hirap sa rescue efforts dito dahil sa taas ng tubig baha. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umaatikabong balita si Jeffrey Reyes. Live. Jeffrey, ano ang kasalukuyang sitwasyon ng pagbaha sa Greece? Yes, magandang araw, Noel. Maraming bahagi pa rin ng Central Greece ang lubog sa tubig baha, bunsod ng malakas na pagbuhos ng ulan na umabot sa 30 inches sa loob lamang ng isang araw. Matinding pagbaha ang nararanasan ng bahagi ng Pelion at Thessaly na siyang kinaroroonan ng Kapitolyo, kung saan mahigit sa 150,000 resident ang inatasan na lumikas dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog. Umabot ito hanggang sa bubungan ng mga bahay. Libu-libong sandbags na rin ang inilagay sa pampang ng ilog bilang panangga sa baha. Ilang bahay, sasakyan, ari-arian, pananim, tulay, power lines at kalsada na ang natangay at nasira ng rumaragasang tubig. Mahigit sa 2,800 residents na ang nilikas ng fire brigade sa pamamagitan ng airlift. Noel, samantala nagresulta naman ng pagkasawi ng 7 at pagkawala ng 6 o mahigit pang tao sa pananalasa ng historic flood. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jeffrey, may update ka ba kung meron tayong mga kababayan din na naapektado ng pagbaha dyan sa Greece? Sa ngayon, Noel, yan ang ating inaabangan at sa kasalukuyang report ay wala pa namang kababayan natin na naapektuhan nga ng pagbaha dito sa Central Greece, Noel.
Alright, maraming salamat Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Mahigit 2,000 tao na ang nasawi dulot ng 6.8 magnitude earthquake sa Morocco noong Biyernes. Kaya naman patuloy pa rin ang search and rescue operation sa mga apektadong lugar. Ito ang umatikabong balita ni Axis Salem. Umakyat na sa mahigit 2,000 ang naitalang nasawi at mahigit 2,000 rin ang sugatan sa lindol na yumanig sa Marrakesh Safi region sa Morocco noong Biyernes, September 8. Naitala ang epicenter ng lindol sa High Atlas Mountains, 72 kilometers southwest ng city of Marrakesh. Unang naramdaman ang pagyanig 11:11 PM ng Biyernes na tumagal ng ilang segundo at muling nasundan ng 4.9 magnitude aftershock makalipas ang 19 na minuto. Batay sa datos ng US Geological Survey, ito ang pinakamalakas na lindol na naranasan ng bansa sa mahigit na 120 years. Sa magnitude scale data ng California Earthquake and US Geological Survey, may kakategorya ito bilang strong earthquake. Samantala, patuloy pa rin ang sinasagawang search and rescue operations sa mga apektadong lugar, lalo na sa mga remote mountain villages kung saan mas malakas ang naging epekto ng pagyanig. Ilang rescuers din ang gumamit ng hammer at axe upang matulungang mapalaya ang mga residenteng natrap sa ilalim ng mga gumuhong estruktura. Ilang mga bansa na rin mula sa Europe, Middle East ang nagpadala ng tulong at rescue crews upang mapabilis ang mga sinasagawang rescue operations. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang bagong pangalan ng mga biktima ng 9/11 terror attack sa New York City ang nakilala ng New York City officials. Subalit mahigit 1,000 mga biktima pa rin ang unidentified. Ito ang umatikabong balita ni Kat Carriedo. Isang lalaki at isang babae na pang 1,648 at 1,649 na biktima ang nakilala ng Office of the Chief Medical Examiner sa New York City sa ika-22 Memorial Anniversary ng terror attacks. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na may na-identify na biktima mula sa kalagim-lagim na trahedyang ito. Hiling naman ng mga kaanak ng mga ito na huwag nang ilabas ang pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Eric Adams, mayor ng New York City, nakilala ang mga biktima sa pamamagitan ng advanced DNA testing ng kanilang mga labi. Kabilang dito ang next generation sequencing technology na mas sensitibo at mas mabilis kaysa alinmang DNA testing. Ito rin ang ginagamit ng US military upang makilanlan ang labi ng mga nawawalang American service members. Subalit bagaman advanced na ang teknolohiyang ito, nasa 1,100 pa rin ng mga biktima ang hindi nakikilala sa kabuang 2,753 na mga taong nasawi sa ginawang terror attack noong September 11, 2001 sa World Trade Center sa New York City. Samantala, kabilang sa mga nakaplanong memorial events ay gaganapin sa Staten Island at sa Manhattan sa ika-22 anibersaryo ng September 11 terrorist attack. Ilang bumbero din sa mga firehouses sa New York City ang maglalaan ng ilang moments of silence habang nagpapatunog ng bell. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinasabing kayang malabanan ng mga antibodies ng katawan ang pinakabagong variant ng COVID-19. Ito ang panibagong ulat ng Centers for Disease Control o CDC sa United States. Ito ang matikabong balita ni Daniel Encarnacion. Lumabas ang BA.2.86, isang panibagong variant ng COVID-19 bilang isang variant being monitored noong September 1, 2023. Sa paunang initial risk assessment ng Centers for Disease Control o CDC, sinasabing natuklasan ang bagong variant sa 9 na US states as of September 8, kabilang ang Colorado, Delaware, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Virginia at Washington. Nakita rin ang virus sa wastewater sample sa mga estado ng New York at Ohio, pati na rin sa ibang bansa kabilang ang Japan, UK at Canada. Subalit ayon sa pinakabagong research ng CDC, ang antibody immunity pati na rin ang existing vaccines ay sapat na makakaprotekta laban sa panibagong variant na ito. Ayon pa sa CDC, hindi COVID-19 ang dahilan ng pagtaas ng hospitalization sa US,
kundi ito ay dahil sa iba't ibang virus na kumakalat ngayon sa bansa. Kaya naman taliwas ito sa naunang ulat ng CDC na maaaring mas capable ito kaysa sa mga nauna ng COVID-19 variants. Daniel Encarnacion, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdala ang Western Australia State Department of Health sa mga mamamayan nito na mag-ingat laban sa Legionnaire disease sa ngayong spring season. Subalit wala pa namang naitatalang outbreak sa bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Dani Delieva. Opisyal na nagsisimula ang spring season sa Australia tuwing sasapit ang buwan ng Setyembre. Nagsisimula na kasing uminit ang temperatura sa bansa at mas madalas nang ma-expose sa tubig o pagpapalamig ang mga tao. Panahon din ito kung kailan nagsisimula na muling lumabas ng bahay upang harapin ang gardening. Kaya naman, nagbababala ang Western Australia Department of Health o WA Health hinggil sa posibilidad ng pagtaas ng kaso ng Legionnaire's disease. Isa itong malubhang uri ng pneumonia na nakukuha kapag ang isang tao ay nakalanghap ng droplets o alikabok na kontaminado ng Legionella bacteria. Karaniwang nakokontamina nito ang air conditioning cooling towers, whirlpool spas at shower heads. Ang Legionella longitudinae bacteria na nagiging sanhi naman ng legionellosis ay maaaring malanghap ng isang tao mula sa potting mixes, compost, mulches at bulk soil supplies habang naggagarden. Kabilang sa sintomas ng Legionnaire's disease ang lagnat, chills, masakit na muscles at joints, dry cough, kadalasan ay malalang sakit ng ulo, pagkahapo, kawalan ng gana sa pagkain at kinakapos sa paghinga. Gayon din ang malalang uri ng flu infection na unang nararanasan ng pasyente na maaaring umabot ng hanggang 10 araw matapos ma-expose sa bakterya. Ngayong 2023, umabot na sa 53 kaso ng Legionnaire's disease ang naitala sa Western Australia. Mas mataas ito kaysa sa 37 year-to-date average cases sa nakalipas na 5 taon. Samantala, bagamat wala pang naitalang outbreak ng Legionnaire's disease sa estado, nagsagawa na ng review ang Office of the Auditor General kaugnay ng air handling at water systems ng ilang local government entities. Dani Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaki ang naging epekto sa early cancer detection ng mga pasyente sa Malaysia. Ito ay dahil sa pagkakaantala sa pagsusuri sa mga ito bunsod ng nakaraang pandemya dulot ng COVID-19. Ito ang umaatikabong balita ni Arnel Loren. Pinangangambahan tataas pa ang bilang ng late diagnosed cancer patients sa Malaysia sa darating na 5 taon. Malaki kasi ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa dapat sana ay maagang pagsusuri sa mga pasyenteng mayroong cancer sa bansa. Sa kabila ito ng mahigit 1 taon na ang nakaraan, buhat ng mag-umpisang manalasa ang COVID-19, ayon kay National Cancer Society of Malaysia o NCSA Managing Director Dr. Murali Taral. Kabilang sa nakadagdag sa problema kaugnay ng early detection ng cancer ng mga pasyente ay ang pagkuha ng appointment para sa screening at treatment noong panahon ng pandemya. Kabilang sa nakadagdag sa problema kaugnay ng early detection ng cancer ng mga pasyente ay ang pagkuha ng appointment para sa screening at treatment noong panahon ng pandemya. Higit na naapektuhan dito ang mga pasyenteng may breast at colon cancer kung saan karamihan sa kanila ay nasuri sa mas advanced stage na ng sakit. Kaya naman, aktibong nilunsad ng NCSM ang kahalagahan ng early screening at early detection sa publiko, lalo na sa mga nasa rural area. Bukod pa rito, nakipagtulungan din ang samahan upang makabuo ng isang video clip na nagtatampok ng awit na Saya Anak Malaysia bilang pagpapakita ng pagkakaisa at suporta sa cancer survivors at mga pasyente. Maraming volunteers at mga survivor ng cancer mula sa iba't ibang rehiyon ng Malaysia ang sumali sa proyektong sa layuning palakasin at pagkakaisa ng mga kasalukuyang nakikipaglaban sa cancer.
Arnel Llorel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling sasali ang UK sa EU Scientific Research Scheme na Horizon. Inanunsyo ng UK government ang muling pagsali ng bansa sa UK-based scientists and institutions. Ito ang umatikabong balita ni Bernie Guanlao. Nakipagtulungan muli sa European Union ang United Kingdom upang sumali sa flagship scientific research scheme na Horizon. Ito ay bagaman 3 taon na ang nakalilipas ng formal na umalis ang UK sa EU noong 2020. Maiuugnay din ito ang UK sa Copernicus ang £8 billion o 565 billion pesos na programa sa Earth observation ng EU. Gayunpaman, hindi muling sasali ang Britain sa isang alyansa sa pagsasaliksik ng nuclear na kilala bilang Euratom R&D. Ito ay bagamat mayroong isang kasunduan, partikular na makikipagtulungan sa nuclear fusion. Ayon sa European Commission, ang desisyon ng UK ay magiging kapaki-pakinabang sa institusyon. Inaasahan na ang UK ay mag-aambag ng halos £2.6 billion bawat taon sa pakikilahok nito sa Horizon at Copernicus. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihikayat ng Canadian government ang mga mamamayan ito na pumasok sa careers sa skilled trade. Samantala, nagkaroon naman ng 40,000 new jobs sa bansa noong Agosto. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Sheila Reyes, live. Good morning, Sheila. Anong mga hakbang ang ginagawa ng gobyerno ng Canada para mahikayat ang mga workers sa skilled trade jobs? At ano ang epekto nitong 40,000 na bagong trabaho sa employment rate ng bansa? Good morning, Leah. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon ng serye ng mga marketing events sa mga probinsya ng Canada upang maipromote ang halaga o kagandahan ng pagkakaroon ng career sa skilled trades. Ito ang inanunsyo ni Minister of Employment, Workforce Development and Official Languages na si Randy Boissonnault noong Biyernes sa pamamagitan ng interactive at dynamic na mga exhibit kung saan ang mga individual ay mabibigyan ng impormasyon sa mga skilled trade careers, makakahanap ng mga in-demand na trade sa kani-kanilang probinsya o teritoryo at mga hakbang kung paano maging skilled worker. Parte ang kampanyang ito ng Government of Canada's Apprenticeship Strategy at sinusuportahan ng gobyerno ng halos $1 billion Canadian taon-taon sa pamamagitan ng grants, loans at tax credits. Ayon kay Minister Boissonnault, ang skilled trade workers ay ang backbone ng Canadian economy. Nagtataguyod rin ang gobyerno ng Canada ng isang matatag na workforce ng mga skilled workers ngayon para sa economy of the future. Samantala, nananatili naman sa 5.5% ang unemployment rate sa kabila ng pagkakaroon ng 40,000 new jobs sa Canada o 2.2% na increase sa employment nationwide noong Agosto. Ito ay dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon ayon sa Statistics Canada. Leah? O Sheila, ano bang mga skilled trades ang high in demand sa Canada ngayon? Leah, ayon sa Canadian Apprenticeship Forum, mula 2022 hanggang 2026, nasa higit sa 122,000 na mga bagong certified skilled trades persons, yung tinatawag na journey persons, ang kinakailangan upang masustain ang workforce sa Red Seal trades o mga trades na standardized sa Canada. 92% dito ay nagiging concentrated sa top 10 na in-demand na Red Seal trades kasama na ang cook, industrial electrician, painter, decorator at welder. Leah? Alright, salamat Sheila mula sa Canada, kung saan ang probinsya ng Ontario ay mayroong 95 new pre-apprenticeship programs na libre para sa mga participants. Posibleng gawing 20 baht o 31 pesos ang pamasahe sa tren sa Bangkok, Thailand ayon sa Transport Minister ng bansa. Ito ang isa sa mga panukalang nais ipatupad ng bagong administrasyon. Ito ang matikabong balita ni Paul Laporta.
Upang maipatupad ang 20 baht o 31 pesos na flat rate sa lahat ng train system sa Greater Bangkok area, aabutin ito ng 2 taon ayon kay si Ria Jungrungriangkit, bagong Transport Minister ng Thailand. Kinakailangan pa kasi anyang makipagnegosasyon sa mga partidong kaugnay dito gaya ng electric railway concessions sa ilalim ng pangasiwa ng ilang organisasyon. Isa ang 20 baht flat fare sa Bangkok sa campaign policies ng Coalition Core Pheu Thai Party bago ang general election noong May 14. Dagdag pa ni Minister Surya, oras na maipatupad ito, tataas ang kita ng operators dahil mas marami ang pipiling sumakay ng tren. Ayon sa pag-aaral at prediksyon nito, aakyat ang bilang ng mga pasahero ng 10%. Sa kasalukuyan, dito sa BTS, isa sa pinakamalaking train system dito sa Bangkok, nasa 17 hanggang 47 baht o 27 hanggang 74 pesos ang presyo ng pamasahe sa tren, depende sa distansya ng biyahe. Mayroong 4 na train systems dito sa Greater Bangkok, gaya ng BTS, MRT, ARL at SRT. Kaya naman isa sa plano ni Prime Minister Seth Rathabisine na pag-isahin ang sistema upang isang transfer card na lamang ang kailangang gamitin ng pasahero. Paula Port. Pansamantalang magsasara ang SSS Los Angeles office mula September 12 hanggang October 2, 2003. Magsasagawa naman ang Embassy on Wheels sa Al-Khobar, Saudi Arabia, September 22 to 23. Naglabas naman ng listahan ang Philippine Embassy sa Brunei ng bagong batch ng e-passports na ready for release. Samantala, sarado naman ang Philippine Embassy sa Korea sa September 28 dahil sa pagdiriwang ng holiday sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Pansamantalang magsasara ang SSS office sa Los Angeles, California, USA simula September 12 hanggang October 2, 2023. Muli itong magbabalik sa kanilang normal na operasyon sa October 3, 2023. Maaari ring mag-email sa Los Angeles at sss.gov.ph kung may mga katanungan hinggil sa SSS. Pagsasagawa naman ng Embassy on Wheels sa Al-Khobar, Saudi Arabia mula September 22 to 23 upang pagsibihan ng mga kababayan natin sa lugar. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services at consular services gaya ng notarial at authentication. Paalala ng embahada magdala ng cash bilang pambayad dahil hindi sila tatanggap ng credit or debit card payments. At para sa iba pang impormasyon, maaari kayong tumawag sa 056-989-3301 o di kaya mag-email sa consular@philembassyriyadh.org. Naglabas naman ng listahan ng Philippine Embassy sa Brunei ng mga bagong batch ng e-passports na ready na for release. Maaari mag-walk-in ang mga magpipick up ng kanilang passports sa embahada mula Lunes hanggang Biyernes sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dalhin lamang ang inyong official receipt at old passport para sa cancellation. Sarado naman ang Philippine Embassy sa Korea sa September 28, Huwebes bilang pagdiriwang ng holiday ng bansa. Sa mga may appointment sa consular section sa araw na ito, maaari kayong mag-walk-in sa ibang araw mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Maaari ring tumawag sa 010-9365-2312 kung may emergency. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako po muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O ito na ang di natin makalilimutan, ang pinakaaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Pwede! Narito ang pagbati ng ating mga kababayan. Hello po, ako po si Angela Jimeno dito sa Canada. 2018 po ako nakauwi sa amin sa Tapas, Capiz. Binabati ko po ang aking pamilya sa Tapas, aking mga pamilya sa side mother ko, Ganit family, at saka father side ko is Jimeno family. Kamusta na po kayo dyan? At sa lahat ng mga kakilala at kaibigan, kamusta na po kayo lahat? Salamat po sa Diyos.
Yon at happy 90th birthday kay Nanay Fe Orendain dyan sa Brampton, Ontario, Canada. Hello din po, shout out kay Brad Junicio Cornista, kay Brad Reggie Avila dyan sa Lloydminster, Alberta. Kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, kay Nanay Nieves Yaya, kay Nanay Rosario Almazan, Nanay Fe, kay Brad Ferdy and Sis Evelyn Astadan, kay Madela Nabong Garcia, kay Bebot and Hernan Galicia, kay Aileen and Jess Torres, Rizil Umabong, kay Ben and Zina, kay Ray and Debbie Habiles, sa aking mahal na asawa si Erwina, kay Juan at Juan, at syempre sa lahat ng mga taga-subaybay natin araw-araw, sa lahat po ng programa natin sa UNTV. Lea. Noel, binabati ko rin ang ating mga masugid na taga-subaybay dito sa UNTV News and Rescue, ganun din sa GMK at sa dito sa atin ngayon. At binabati ko rin ng happy 8th birthday ang aking pamangkin, si Mark Joab Panganiban, ang Panganiban family sa Auckland, New Zealand, ang Slar family sa Sogod, Southern Leyte. Happy local anniversary sa Bayanan, South District, Metro Manila. At ganun din, dito binabati ko ang aking asawa at sa lahat ng mga manonood natin. Kaya Noel, tawagin naman natin si Sherwin. Sige, puntahan na natin agad. Hello, Sherwin. Amigo, good morning, good morning. Kamusta ba dyan? Ano ang ating mga abangang humahataw na mga balita ninyo? Yes, good morning, Noel at Leia. Okay naman tayo dito at marami tayo mga humahato na balita ngayong umaga. Pero gusto na nating ipagpauna, Noel at Leia, sa ating mga motorista na meron na namang pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo bukas. Kaya in-encourage natin ang mga motorista na magpakarga na ngayong araw. Although medyo mataas na dahil kahapon nagpakarga din ako, nasa 60 mahigit na yung yung unleaded, tapos yung diesel naman almost 60 na rin. Alam ko sa ibang mga gasoline station halos pareho lang din, nasa 60 na nga mahigit. Medyo mataas na yun kumpara dati, Noel at Leia. Oo nga, amigo, magandang heads up yan para sa ating mga kababayang motorista dyan. Alam mo, dito sa amin kasi, pag pumunta ka sa isang gas station dito sa malapit halimbawa sa bahay mo, iba yung presyo dun sa kabilang gas stations, kaya meron talagang competition dito. Kaya hanapin mo talaga kung saan yung mas mura. At yun ang ina-avail din naman ng ating mga kababayan dito. Siyempre, nag-fluctuate kasi dito yung presyo ng gasolina, amigo, araw-araw. Kaya magdagaabang din talaga din tayo kung kailang araw yung pinakamura at tinataon natin na dun din ang pagpapakarga ng gasolina. Ewan pa dyan kila Leia, ganun din ba sa inyo? Noel, dito hahanapin mo din niya kung saan gasoline station ka makakamura. Pero ngayon, ang presyo ng gasolina dito ay naglalaro sa 3.8 hanggang 3.9 US dollars sa isang gallon, US gallon, which is about 2.4 liters ata kung di ako nagkakamali. Kaya ang presyo ng gasolina dito ay tumataas na din kumpara sa mga nakalipas na araw. Noel? Yun, amigo. At mag-aabang pa rin tayo ng mga iba pang mahataw na mga balita ninyo dyan. Salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, September 11, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350.
Mula rito sa Maine, USA, ako si Lea Salar. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako naman po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.